Ayan, Sandro, ngayon naman pag-uusapan natin, speaking of Typhoon Yolanda pa rin, dagsa pa rin talaga ang pagtulong, both international, lalo na dito, ng mga kababayan natin. So ngayon, alam mo, Sandro, may mga mahigit na 100 nurses and doctors ang nagsama-sama para mga makatulong at gumawa sila ng relief operation. Pero ito, kakaiba ito, malalaman natin ang kanyang kwento, alamin natin kung paano ba sila nakatulong dito sa mga kababayan natin na nasa lantaan ng Typhoon Yolanda. So this morning, makakasama po natin si Dr. Ariel Enabe, isa pong physician. Good morning, Doc. Hello, mag-say, Doc. Hello, good morning, Dayan. Good morning, Sandro. Yes. Doc, maaari niyo po ba kaming kwentuhan tungkol dito sa inyong naging relief operation nga? Okay, last November 25, I joined the group of Chinese General Hospital. We went to Tacloban to have our medical mission. No? We are about 20 doctors na nagpunta doon. And then, doon sa Tacloban, the first day, nag-medical mission kami mismo sa city. And then the second day, we went to San Miguel, Leyte. So, about 1,200 patients yung natignan namin doon. Majority of which are mga adults and mga pedia patients, mga bata. Pero Doc, nung pagdating niyo mismo sa Tacloban, kamusta yung sitwasyon? Ano kaagad yung pumasok sa isip niyo na kailangan lunas ng mga kababayan natin doon? Well, sa Tacloban kasi ang pinaka-grabe ay yung mga bata. Kasi sila yung they were subjected to extreme colds, nabasa sila. So, ang na-meet namin, ang mga kasong na-encounter namin doon, karamihan ay mga ubot-sipon sa bata. First were pneumonias, no? Sa mga adults, may mga hypertension and diabetics. Mayroon din kami mga patients na nakita na at that time na stroke. So, yun yung mga na-encounter namin. Some mga infections, mga wound infections. So, our group na nagpunta doon, we are composed of pediatrics, internal medicine, OB-gynecology, and surgery. So, majority of which nga, mga pedia patients yung nakita. Yes. And then, Doc, paano niyo po sila tinulungan? Meron po kayong mga baon na mga gamot or parang check-up? Yeah. Ano pong klaseng mga tulong ang inyong naipaabot nga sa kanila? Mga medicines, no? From adults to pedia. Karamihan cough medicines, mga cold medicines, antibiotics, multivitamins, no? And of course, nagdala din kami ng vaccines for anti-tetanus. Pero Doc, sa tingin niyo, ano po yung pinakakailangan nila? Besides, syempre, mga pagkain na talagang dagsa ang tulong. Besides po pagkain, sabihin na nating damit, ano po yung pinakakailangan nila? Siguro, in terms of siguro gamot po. Okay, sa mga gamot, dahil napakalaganap ang ubot-sipon doon, mga cough preparations at saka antibiotics ang napaka-importante, lalo na sa mga bata. Multivitamins, importante din sa kanila, at saka actually water Water ang nakita kong kailangan din doon. Yes. Pero Doc, hanggang kailan po natin balak tumulong at magbigay ng medical assistance dito nga sa mga kababayan natin? Tuloy-tuloy po yun kasi malaking portion pa ng Visayas na naapektuhan ng Yolanda ang kailangan pang mapuntahan ng mga doctors natin. Actually, yung pinuntahan naming San Miguel sa may Leyte, it was the first time na napuntahan siya ng isang medical mission group. So, kami lang ang unang-unang nakatungo doon. So, it was yung San Miguel Leyte ay composed of 21 barangays. So, about 1,200 patients yung natignan namin that day. Pero kailan po natin balak bumalik dito sa mga affected areas? Well, patuloy ang pag-organize ng group, no? Patuloy din yun. Kasi ang kailangan namin ay yung schedules din ng mga volunteer doctors namin. Dahil may mga responsibilities din sila dito. So, at saka hindi rin kailangan pag pumunta tayo doon, alam na natin kung saan yung pupuntahan natin. Yes. Kasi mahirap yung pagdating doon ka palang hahanap. So nakikipag-coordinate kami sa mga government officials, no? Yes. Doc, ito alam natin na kumbaga sa mga ganitong pangyayari, alam natin kung gaano kagulo at gaano
tira nga po lahat ng mga areas doon sa place na yun at sabi nyo nga kanina na problema nga dito ang tubig. So, gaano po ba kahirap ang proper hygiene po at siguro baka nice nyo pong ma-share din kung gaano ka-importante ang proper hygiene para nga po makaiwas sa iba't ibang sakit. Lalo na po, alam natin na problema nga sa tubig at meron nga po mga dead bodies nga po na nagkalat before po sila magkaroon ng mass burial. So, exposed po sila. Paano po natin maiwasan yung mga sakit na dala nito? At ano nga po yung mga sakit na dala na yun? Sabi nga ng Department of Health, di naman talaga actually yung mga dead bodies makaka-affect sa ating kalusugan. Unless na lang na hinawakan or oo. Napaka-importante ng hygiene, ano? Naalala ko nung naandun kami that time, dahil sa napakahirap ng tubig and then yung water kailangan pang iakyat sa taas ng building tumutuloy kami sa 5th floor ng isang building nung nandoon kami sa Tacloban. Inaakyat isa-isa yon. So kino-conserve namin yung water na mayroon kami at bawat isa sa amin mga isang timbala ang pagkakasyahin namin lahat yon. Pero when we say about hygiene, napaka-importante ng hygiene sa mga tao doon, lalo na yung may mga sugat. Kasi, syempre, ang isa sa mga sakit na pwedeng pumunta sa kanila, lalo na yung mga natusok ng pako, na gasgas ng yero, ay tetanus. Pwede silang matetanus. Aside from that, syempre, yung kinakatakutan natin na pwedeng pumasok sa kanila ay yung mga leptospirosis, no? So, hygiene sa pamamagitan ng paglilinis ng katawan ay napaka-importante. Okay. So, Doc, ano bang kalimitang challenge or yung naging problema habang ginagawa niyo po itong relief operation o itong medical assistance na ibinigay po natin sa Tacloban? Yung way papunta doon, may mga areas pa kasi na talagang Hindi passable. hindi pa passable, oo. So far, ito lang po ang naging problema natin. Wala naman tayong kakulangan sa kagamitan o sa gamot. So far, wala naman kasi nung nagpunta kami doon, in-anticipate na namin kung ano yung mga dapat kailanganin. So, kumpleto kami sa gamit, even yung mga minor surgeries, gumawa din kami. Siguro, Doc, no, Sandro, kung open po ba kayo tumanggap ng mga donations from our viewers, ano po ba yung pinakakailangan sa ngayon? Baka pwede tayong humingi ng tulong sa mga viewers natin. Actually, ang pinaka-importante sa ngayon, mga pediatric medications. No? Kasi karamihan talaga ng mga may sakit doon ay mga bata. So, napaka-importante sa kanila yung mga cough preparations, antibiotics. And for adults naman, mga oral antibiotics. Yes. Okay. Doc, baka meron na lang po kayong message na isipaabot at yun nga, parang sa mga gusto pa mag-donate, saan po ba nila pwedeng i-donate itong mga nabanggit yung mga gamot na pwedeng maibigay nga po sa mga nangangailangan sa mga areas na tinamaan ng Bagyong Yolanda? Okay, nagpapasalamat ako doon sa mga doctors na tumulong sa amin, lalong-lalo na kay Dr. James D. of Chinese General Hospital, Dr. Carlos Lu, Nelson Lim, at saka Richard C. So, for donations, maganda kung makakapag-donate sila, bigay lang nila kahit sa Philippine National Red Cross, no? At saka sa Chinese General Hospital. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Dr. Ariel Enabe, isa pong physician. So, good luck po at maraming salamat. Talagang nakaka-inspire yung mga ginagawa nila na talagang tumutulong tayo. Perfect yan, Sandro, dahil palapit na rin talaga ang Pasko. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga, Doc.